Good morning everyone. I am Eljan Lakdo from BSED 2 Filipino and welcome to my Gender Talks. And today ay meron tayong interviewin na apat na relatives ko about sa gender. And sit back and relax and welcome to my Gender Talks. Ako po. Ate, pwede po kayo may interview saglit? Meron po kami hinanda pong apat na katanungan po para sa inyo. Konting oras na naman po ito. So, una po ay, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na baguhin ang inyong sarili po bilang isang babae o kaya naman po ay bilang isang lalaki, ano po ito? Sa akin ay babae pa rin. Kasi ang babae, marami rin nagagawa. Tulad din ng lalaki. Nandun na tayo sa point na kaya din ng lalaki lahat. Pero ang babae, parang mas marami din nagagawa. Yung ganun. Sige po, ito po yung pangalawa pong katanungan po. Paano po kung naging ina ka po ng isang bakla o kaya naman po tomboy, ano po yung magiging reaction nyo? Para sa akin, kung magkakaroon ako ng anak na bakla o tomboy, tatanggapin ko to kasi di ko naman madidiktahan ang anak ko na ko sa gusto niya. Ang importante sa akin, wala siyang tinatapakang tao. Sige po, ito po yung pangatlo po. Papayagin mo po ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon po sa kanyang sariling kasarian po? Siguro, nasa sa kanya na yun kung ano ang gusto ng anak ko na kanyang mamahalin. Support lang kami, nandito kami sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At hindi ko naman mapipigilan. Ito po, sige po. Ito na po yung huli pong katanungan. Mayroon bang gender inequality po o yung hindi pantay-pantay na pagkakatingin po sa gender noong nakaraan po o kaya naman kasalukuyan po sa ating pamilya? Oo, meron. Noong dati, nung bata ko, ay gusto ko magpulis noon. Sabi ng tatay ko, ang pagpupulis daw ay para sa lalaki lang. Kaya di ko na pinagpatuloy. Okay po. Yun lamang po yung apat na katanungan po at maraming salamat po sa inyong oras. May hinanda po kaming apat na katanungan po para sa about gender po ito at konting oras lang po yung kailangan namin. So, ang unang pong tanong ay, kung bibigyan ka po ng pagkakataon na baguhin po ang inyong katauhan bilang isang babae o kaya naman po ay lalaki, ano po ito? Papipiliin ako bilang isang lalaki. Kasi mas maraming nagagawa ang lalaki kaysa sa babae. Mas marami siyang nagagampanan sa bahay o sa tahanan. Mas malakas siya kaysa sa babae. Sige po. Yung pangalawa naman po ay kung magiging ama ka po ng isang bakla or tomboy, ano po yung magiging reaction nyo? Ang magiging reaction ko bilang isang ama o kung magkakaroon man ako ng isang anak na tomboy or bakla is magiging proud ako kasi ipinakita niya sa sarili niya na kung sino siya at kung ano siya sa amin na hindi tinatago sa amin. Yung pangatlong katanungan po ay bilang magulang po kayo, papayagan niyo po ba ang anak niyo na babae o kaya lalaki na makipag-relasyon po sa sarili nilang gender? Oo naman, kasi hanggat wala silang inaapakan na tao o wala silang nilalabag na batas, syempre, bilang isang magulang, papayagan ko yung anak ko kung ano man ang gusto niyang relasyon o karelasyon. Okay po. Ang huli pong katanungan ay, meron na po ba na nangyaring gender inequality po sa pamilya po natin or sa ninuno po natin? Sa ngayon, wala kasi simula bata pa naman ako, tanggap na nila kung ano yung kasarian na meron ako. At proud sila para sa akin. Okay po, maraming salamat po sa inyong oras. At yun lamang po. Thank you po. Magandang umaga po ate. Pwede po ba kayong ma-interview po about sa gender po? Pwede naman, oo. Ayan, sige po. Ito naman po ay madali lamang po. Konting oras lang po. Go. Ayan. Ito po yung tanong. Una po, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng inyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? Nung nung bata pa ako, 'di ba, may dalawang kapatid. Alam mo 'yan. Dalawang kapatid, dalawang lalaki. Nung bata ako,
parang ang dami kasi nilang nagagawa na hindi ko nagagawa. Yung parang nung bata ko, gusto ko maging lalaki. Yung ko, no, gusto ko maging lalaki kasi ano, para malakas din ako, ganto, ganyan. Tapos nung ano na, nung nagkaedad na ako, tapos nalaman ko na, alam, babae ako, tapos kaya ko naman pala gawin yung mga ginagawa nila, kaya wala na akong babaguhin. Ganto na ako, babae na. Sige po, thank you po. Yung pangalawa po, paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang inyong magiging reaction? Meron sa family kasi natin, 'di ba? Meron naman ng mga lesbian, tsaka gay. Pero hindi ko sinasabi na ano, na nasa gene 'yon kasi walang scientific explanation doon. Pero sino ba naman ako para man-judge? Tsaka kadugo ko rin naman 'yun. Oo naman. Pag nagkaanak ko ng lesbian or gay, wala. Hindi ko kailangan i-judge. Tatanggapin ko sila ng buong buo. Maganda po yan. Dapat tanggapin na lang din po natin kung ano po yung maging ano sa family natin. No? Yes. So, ito po yung pangatlo. Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki o ako mismo po na makipagrelasyon sa kapwa kong gender? Like sabi ko nga kanina, wala ako sa posisyon ko para man-judge ng tao kasi tao lang din ako. Tapos, oo naman, of course, basta as long as na safe sila, physically, mentally, emotionally, oo, pwede sila makipagrelasyon sa, basta, issue lang nila na safe sila. Yan. Yan. Ito po yung huli pong tanong. Mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya po? Parang siguro na masasabi ko na inequality yung nung nung bago ako pumasok ng college, ang first choice ko ay nursing. Tapos wala kaming pera. Tapos ang second choice ko ay magki-criminology sana ako. Kaso ayaw nila, sabi nila sa akin, bakit ka magaganyan? Lalaki ka ba? Kaya mo ba yan? Parang doon ako, parang yun yung matuturing ko na inequality pagdating sa gender na babae at lalaki ha. Between babae at lalaki, ganun. Parang minamanliit nila ako, hindi ko ba kaya? Ngayon nga, basta, yun. Maraming salamat po sa oras niya po, ate. At ayun nga po, na nababanggitin po sa pinag-aaralan namin yung, syempre po, meron din naman ng mga bagay na kayang gawin ng babae na kayang, nagiginagawa po ng mga lalaki. Kaya sa panahon natin, dapat tanggapin na lang natin kung ano man yung, ano mangyayari sa pamilya natin na po. Yun nga po, at maraming salamat po sa oras niya. Thank you, Tim. Magandang umaga po, tita. Magandang umaga rin. Pwede ko po kayo mabala kahit konting oras lang po. Interviewin ko lang po kayo about sa gender po ng pamilya po natin. Pwede naman. Sige po, simulan ko na po. Una po, kung bibigyan ka ng pagkakataon po na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o kaya naman po ay lalaki, ano ito? Ano kaya po yung dahilan bakit ito yung napili mo po? Siguro kung bibigyan ako ng pagkakataon na baguhin yung aking pagkatao, siguro bilang lalaki naman, dahil babae ako ngayon, siguro lalaki naman kasi alam naman natin na ang mga lalaki ngayon mas malaya, mas mataas ang karapatan o kumbaga ay marami silang nagagawa ng mga bagay na hindi naman kayang gawin ng babae. Siguro gusto ko rin maging lalaki para maranasan ko rin ang mga yon. Oo nga Magawa po. ko rin yung mga gusto ko. Nga po. Kasi parang sa panahon po ngayon, tita, no po, yung sa panahon natin na mas marami yung nakukuha ng mga lalaki Oo. na rights po, na rights po dito sa bansa po natin, no, kasi sa mga kababaihan. So ito po yung pangalawa. Paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy, ano ang iyong magiging reaction? Siguro, masaya naman. Kasi, sabi nga nila, swerte daw sa pamilya ang magkaroon ng bakla o tomboy na anak. Kaya siguro sa akin, syempre, payag ako na magkaroon ng anak na tomboy o kaya naman ay bakla. Basta, naroon pa rin naman yung limitasyon nila sa mga bagay na gagawin nila. Tama po kayo dyan, tita. No? So, madami rin po ako na-encounter ng mga bakla na sobrang saya kasama po. No? So, dapat tanggapin na lang din natin sila kasi parte din naman sila ng ating lipunan po. Yan. Ito po yung pangatlo. Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki o mismo ako po na pamangkin nyo na makipagrelasyon po sa kapwa ko lalaki o kaya naman po sa kapwa babae po? Oo, dahil hindi naman natin mapipigilan ang damdamin ng ibang tao, ng mga
ganyan. So, para sa akin, oo, papayagan ko, payag ako na makipagrelasyon siya. Basta, nandun pa rin nga yung limitasyon niya bilang tao na wala silang tinatapakang ibang tao. Yan po. Ito na po yung huli, tita po. Meron bang gender inequality nung nakaraan o hanggang sa kasalukuyan po sa pamilya po natin? Oo, meron. Kagaya nga nung kapatid ko, ang gusto ng tatay namin, siya ay maging piloto. Pero ang gusto niya ay tourism ang poni niya. Pero ngayon naman ay siguro pumayag na rin yung tatay ko dahil nga kagustuhan din ng kapatid ko na mag-aral nga ng sa tourism, hindi niya mapipigilan. Pumayag na rin yung tatay ko. Parang po, naging wrong mindset na po ng ni tito po, ni tito po na na yung kapatid nyo po na bilang tourism po ay parang pangbabae lang, ganun Oo. po. Oo, So yun po yung naalala. inequality po na naranasan po ng pamilya natin. So yun po, maraming salamat po tita sa konting oras nyo po. Sige, maraming salamat din. Sige po, thank you po.